Tumakbo, naglakad, nagpanggap na mayaman, at natakot. Alright. Andito na naman ako para ipagpatuloy ko ang nasimulan. Hoy, Rebok! Diba, sabi ko sa huling video ko doon sa Bantasyang Spring na may 4 kaming napuntahan sa isang araw? Eto na yung 3 natitirang lugar na puntahan namin. Panoorin nyo hanggang sa dulo kasi yung last place ay first time ko talagang makapunta doon. Pagkatapos naming maligo sa palibre ni Mayor sa Bantasyang Spring, sunod naming pinuntahan ang sikat na bilihan ng tsokolate sa Kawyay. Ito ang The Chocolate Factory. Hindi lang sa Kawyay meron ito ha. May branch din sa Pattaya, Huahin at hindi ko na alam yung iba. I-chat ko na lang muna si Daddy kung saan pa siya nagtayo ng branch. Pag pumupunta ako dito, syempre lagi kong binibili yung paborito kong tsokolate, ang dark chocolate. Medyo pricey nga lang, mga 149 baht, pero sulit naman kasi ang sarap. Last time nga gumawa ako ng champurado, gamit to. Mas malasa pa kaysa sa cocoa. Wala namang cocoa dito eh. Hindi lang pala ito bilihan ng chocolate kasi yung second floor niya ay restaurant. Pwede kang kumain ng kung anong gusto mo kaya lang medyo mahal. Tapos sa gilid naman makikita mo kung paano sila gumagawa ng chocolates. Diba? Amazing! Ay wait. Ay ayan, nakita mo tuloy ang taste of happiness mo. Oh my God! At syempre, nagbayad na kami. Hindi naman pwede kasing mag 1, 2, 3 dito. After namin magbayad, pinuntahan na namin ang pangatlo sa itinerary namin. Yun na yang Toscana Valley. Ang daming turista ngayon. Ito kasi yung isa sa mga lugar dinadayo ng mga dayuhan katulad namin. Bakit? Kasi libre ang entrance. Wow, amazing. Pero wag na wag kang kakain dito or mag-book ng hotel kasi lilipad ang pera mo. Wow! Wow! Makawaw ka. Pangatlong punta mo na yan, Day. Ayan. Ayan na naman siya. Ipalpal. Wait lang, guys. Maglakad lang ako. Bale, dun sa part na yon, napatunayan ko na uto-uto din talaga ako minsan. Tinawag pala tong Toscana Valley kasi yung buildings niya ay para kang nasa Europe. Tapos may mga mountain views pa, ang ganda ng paligid, sobrang aesthetic, pang Instagram lahat ng sulok. Sabi nga ng kasama ko gusto niyang bumalik dito kasi kulang yung 1 oras ng pagstay namin. And lastly, pumunta kami sa The Floriday. Pagdating namin sa Floriday ay talagang napatakbo ako. Wow, ang ganda ng lugar. Para kang pumasok sa isang flower paradise. Ang daming mga bulaklak, ang bango ng paligid. Tapos, parang nasa fairy tale garden ka. At yes po, nag-change outfit po kami dyan. At pagkatapos ng 1.5 oras, ay nagdesisyon na kaming umuwi. Kasi paggabi na rin at nangangamba kami na baka abutan kami ng ulan. At ayun na yung sinasabi ni Pai, nag-uran na. At dito sa lugar habang hinihintay namin na tumila yung ulan, ay nakita namin ang taniman ng mais. Balak sana namin kumuha kaya lang nakita namin si ate, nahiya kami. Kaya dito na lang kami kumuha sa sampalok. Sayang, minsan kasi yung mga tanim dito nabubulok lang, wala namang kumukuha. Kinuha na lang namin. Pero sabi ko nga, nagpaalam naman kami sa puno. Tabi po, makikit pong sampalok. Uy, halika na, may tao na, uy. Uy, dali. Ano na? Ano to? Ano? Habang pauwi na kami, nadaanan na naman namin tong daan na sobrang nakakatakot. Kalsada sa gitna ng gubat. Mga 10 minuto ang biyahe. Grabe, kinabahan talaga ako ng 10 minuto din. Pero sa mga ganitong sitwasyon, wala kang ibang solusyon kundi ang maging malakas.
Minsan nga may nagsabi sa akin, grabe ang tapang mo, nakakaya mo bumiyahe ng mag-isa kahit sobrang layo ng lugar. Sabi ko, oo, bumabiyaya ako mag-isa. At oo, natatakot din ako. Pero sa loob ko, lagi akong nagdadasal na protektahan at i-guide ako ni God sa bawat biyahe ko. Dasal lang talaga. Pagkatapos kong magdasal, lumalakas yung loob ko. Kasi kapag hindi mo nilabanan yung takot mo, hindi ka makakarating sa pupuntahan mo at wala kang matututunang bago. At sa mga oras na to, sobrang ngalay na yung paa ko. Kaya inangat ko na ng ganito. Pero ang pinakamahalaga, nakauwi kami ng ligtas, masaya, at may magandang alaala. Maraming salamat sa panonood. Bye! Love you!